Patong-patong na reklamo ang haharapin ng ilang barangay officials mula sa Iloilo City ayon sa DSWD. Ito'y matapos umanong ibulsa ng ilang opisyal ang porsyento ng mga payout sa Assistance for Individuals in Crisis or AICS. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Yung pala si Rampel na. Formal na naghain ng reklamo ang Department of Social and Welfare Development laban sa 14 na barangay officials mula sa 16 na barangay sa Iloilo City dahil sa umano'y sistematikong pangungutong sa mga benepisyaryo ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pare-pareho ang naging salaysay ng 14 na complainant. Mula sa 10,000 ayuda, 8 hanggang 9,000 ang kinukuha ng mga inaakusahang opisyal. Sabi nga nila sa kanila raw nung COVID time pa. Pero ngayon, nagkaroon ng massive na complaint kasi dati, ang kinakaltas sa kanila, maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayorya nun naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaliktad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento kunin sa kanila. That's around 8. Ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. Sa kabuuan, nasa 21.6 million pesos ang nailabas na cash assistance sa 3 payout dates noong Nobyembre. Subalit hindi tiyak ng DSWD kung gaano kalaki ang aktual na nakaltas. Again, I don't have the figure kung ilan yung nakaltas. But hindi ko rin alam kung ilan yung nabiktima sa 20, kasi 2,161 beneficiaries. So I don't know gaano karami sila na actually nabiktima. But again, it seems wide scale kasi we can give you the list of barangays. Kalat-kalat yung barangay, 16. Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted modus operandi, pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern. Paliwanag pa ng kalihim, nangyayari ang paninikil hindi sa payout site, kundi sa mismong komunidad kung saan may mga people with authority na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para takutin ang mga benepisyaryo. Kasabay ng pagsasampa ng kaso, hiniling ng DSWD sa Ombudsman na pag-aralan ang preventive suspension ng mga sangkot na opisyal para hindi ma-impluwensyahan ng investigasyon. Hindi dahil ang DSWD, hindi nyo nababalita ng DSWD na nasasangkot lagi sa mga kaso kasi nga wala sa nature ng departamento namin. Sa logo lang nga, malaking heart nga yung logo namin. But part of taking care of our people, part of taking care of our clients is making sure that they're protected from these type of abuses. Sa ngayon, suspendido pa ang pagbibigay ng payout sa Iloilo City pero target ng DSWD na ipagpatuloy ito sa Enero sa susunod na taon. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.